Alam nyo ba na sa isang real estate transaction, hindi lang yung agent yung nagtatrabaho. May isang role behind the scenes na sobrang daming ginagawa para siguraduhin maayos yung buong transaction from the moment na may accepted offer hanggang closing. And that is the real estate transaction coordinator. At kung interested ka maging real estate VA, pwede kaya na ito yung maging career path for you. And yan nga yung pag-uusapan natin today. Hi guys, Kat here and welcome back to my channel. I've been a virtual assistant nga for 4 years and right now nga yung work ko is isa akong transaction coordinator. Kaya nga kung interested ka maging virtual assistant and gusto mo pumasok sa pagiging real estate virtual assistant or transaction coordinator or simply they called it TC, ayos na ayos tong video na to para sa'yo. Para magkaroon ka ng konting idea kung ano bang ginagawa namin dito or malaman mo if this is the right path or job for you. So let's start with the basic question. Ano nga ba yung transaction coordinator? Basically, ang transaction coordinator is the person who helps manage the administrative side of the real estate transaction. Halimbawa, may buyer nagmuha ng offer. Doon nagsisimula yung madaming paperwork, deadlines, communications, documents, and also follow-ups. The TC helps make sure na may mga bagay na hindi dapat tayong makalimutan. Kasi isipin mo, may contract, may inspection, may appraisal, may financing, may title company, may disclosures, may deadlines, may signatures, may amendments, tapos may iba-iba ka pang parties na kailangan kausapin hanggang mag-close yung transaction. So, habang yung agent is nakafocus sa mga clients, negotiations, showings, and actual real estate side of the business, tayong mga transaction coordinators yung nasa behind the scenes to make sure na yung transactions is smooth and organized. Now, depende sa real estate team or brokerage yung mga tatrabahuhin mo. Pwede magkakaiba ng konti yung responsibilities bilang isang transaction coordinator. So before, nag-work ako sa isang team, like meron silang agents na within 15 to 20 agents. But right now, isa lang yung pinaka-main boss ko, pero tinutulungan ko din yung mga anak niya. Meron siyang isang anak, tsaka isang pamangkin na tinuturing niyang anak. So bali 3 sila. Pero right now, masasabi ko, medyo mas smooth itong trabaho ko na to compare doon sa dating nagtatrabaho ako sa isang buong team. Kasi malaki masyado at madaming ginagawa. Medyo nakakalito yung mga process. Pero usually kasi, once the transaction is under contract, madami talagang administrative tasks na dapat kang i-handle. For example, first, kailangan ma-make sure mo na kumpleto yung mga documents. Kailangan mong i-review mga documents kung may mali and kailangan mo i-check kung yung required documents sa property is kumpleto. Kailangan mong i-review yung mga transaction file and you have to make sure na lahat ng required documents is nandun. Then, kailangan mo ding i-track yung mga important dates. Like, kailan yung binding date, kailan yung inspection date, kailan yung appraisal, kailan yung financing deadline, or kailan yung closing date. Kasi sa real estate, importante yung mga deadlines. And you don't want to wake up one day and realize na may deadline ka pala na hindi mo na follow up. Another big part of this job is documentation. If you're someone nga who likes organizing files, checking details, and making sure everything is complete, you might actually enjoy this role. Imaginein mo na lang meron kang isang transaction folder. Tapos dun sa folder na to, merong purchase agreement, may disclosures, addenda, inspection-related na documents, tender documents, title information, and other paperwork depende dun sa transaction. At ang trabaho mo dun is to make sure that everything is organized. Hindi naman ibig sabihin na ikaw yung gagawa ng legal documents. Siyempre, hindi naman tayo abogado, di ba? And you're not supposed to give legal advice just because you're handling the documents. Your role is generally administrative and coordination focused based on the process your team and brokerage have established. Another important role sa pagiging transaction coordinator is communication. Hindi lang isang tao yung kausap mo dito. Kasi hindi lang naman si agent yung kakausapin mo dito. Pwedeng kausapin mo din si buyer, si seller, yung other agent, yung lender, yung title or escrow company, yung inspector. In short, lahat ng tao na involved dito sa transaction na to. So, kailangan marunong kang mag-follow up. Like say for example, sabihin mo lang na, hi, just want to follow up on the document that I sent you yesterday. Or say for example, sa appraisal,
hi, we've been checking on the status of the appraisal. Or pwedeng magtanong ka or mag-confirm ka doon sa other party kung na-receive pa nila yung mga documents na sinesend mo. Simple lang yung mga messages na isasend mo. Pero imaginein mo doing that on multiple transactions. That's why organization and communication skills is important kung gusto mo maging TC. Now, isa din sa pinaka-importanting role mo dito is yung marunong ka mag-track ng deadline. So, imaginein mo na lang, 5 transaction yung hinahandle mo. So, 5 bahay yung binibenta. Yung transaction number 1 has an inspection deadline tomorrow. Yung isa naman is waiting for appraisal. Tapos yung isa kailangan ng amendment. Kailangan mapirmahan yung amendment. Tapos yung isa magko-closing na. Tapos yung isang transaction, bagong pasok lang na kontrata. So kung wala kang system, good luck na lang talaga sa'yo. That's why yung mga TCs or yung mga transaction coordinators, may heavily transaction management system sila, calendars, checklists, CRM tools, emails, and other organizational tools na ginagamit. Doon sa dati kong company, ang ginagamit namin na CRM is Follow Up Boss. But dito sa sa client ko ngayon is ginagamit natin is Dotloop and Bold Trail. Aside from that, since itong client ko na to is hindi nga siya masyadong techie, nag-introduce ako sa kanya ng bagong tool which is yung Trello para mas ma-manage pa namin yung mga transaction namin at matrack namin yung mga deadlines namin on time. So, bago lang din ako dito sa Trello, recently ko lang din to nalaman. Pero, ito nga yung tool na inintroduce ko si client. And promise, kapag may mga alam ka sa mga ganito, matutuwa talaga yung mga client nyo. Liligayahan sila na may gantong klase ng tools, lalo na yung mga walang alam sa mga gantong klase ng management tools. Ano ba talaga yung mga skills na dapat meron ka? Number 1, organization or dapat organized ka. So if you're someone na mahilig maglista-lista or mag-check ng mga things, mag-organize ng mga folders, mag-track ng mga deadlines, that's a good sign. Number 2, attention to details. You need to pay attention on the dates, documents, signatures, and other details. Kasi mamali lang ng isa dyan, nako, yari ka na dyan. Pwedeng magkaroon ng problema dyan sa transaction na yan. So, kailangan attentive ka sa mga details or medyo binabasa nyo din kahit papano. Tapos kung may mali kayong makita, sabihin nyo agad kay agent or pwedeng ikaw nang trumabaho nun kung kaya mo. Number 3, communication. So, you need to know how to communicate through email, through phone, and sometimes through text. Kasi ako, nakikipag-communicate ako through email. And eto nga si client is kukuha siya ng phone service para sa akin. Para kahit papano is pwede din ako tumawag-tawag sa mga kliyente niya or pwede ko silang i-text kapag halimbawang may mga kailangan akong pirma or may mga deadline kami. Or pwede akong tumawag sa mga lender kapag may mga tanong ako or sa mga title company. Kailangan kahit papano, hindi ka mahiyain makipag-usap at alam mo yung mga itatanong mo. Number 4, kailangan marunong kang mag-follow up. Kasi kung hindi ka marunong mag-follow up, lalagpas na lang yung isang araw na hindi mo pa nagagawa yung kailangan mong gawin. Tapos, pag na-realize mo na hindi mo pala nagawa yun, wala na, tapos na. Kasi isang date lang na ma-miss, pwede magkaroon ng problema yung transaction. So, kailangan marunong ka talaga mag-follow up sa mga bagay-bagay. Lalo yung mga appraisal na yan, yung mga deadlines na yan, mga closing dates na yan. Yung mga yan, napaka-importante talagang i-follow up niyan. Number 5, time management. Lalo na kung marami kang transactions na hinahawakan all at the same time. Kailangan talaga meron kang mga tracker, mga list, mga checklist, calendar mo, kailangan lagi ka nakatingin dyan. And also, kung yun, mag-aral nga kayong gumamit ng mga management tools like Trello or Asana. Number 6, willingness to learn. Kasi madami kang terms dito sa real estate na bago lang sa pandinig mo or hindi mo alam. So, para ka ding nag-aaral dito at kailangan mo siyang matutunan at para maging familiar ka, para sa mga susunod na transactions mo, hindi ka na mahihirapan. Dapat din marunong ka magtanong. Kasi kung hindi ka magtatanong, paano mo gagawin yung trabaho mo? 'Di ba? Paano kung nakatunganga ka lang tapos di mo pala alam na kailangan mo palang gawin gawin yan. So, wala. Hindi mo magagawa na maayos ang trabaho mo pag ganun. So, kung tatanungin mo ko, kung madali lang ba maging transaction coordinator, honestly, I wouldn't say that it's difficult. In the same way that being a real estate agent is difficult, but it can definitely be stressful. Naalala nyo, nag-design nga ako dun sa
previous client ko kasi sobrang stress ko. Actually, konti lang doon sa work kasi willing to learn naman ako. Pero doon sa kasama ko, doon ako na-stress. Mahirap kasi talaga kapag meron ka kasamang willing tagapagmana. Medyo nakaka-stress siya, honestly. Lalo na kapag may multiple transactions kang hinahawakan. Like ako dati dun sa previous client ko, talagang sunod-sunod talaga yung transaction. Kasi imaginein mo, 15 agents yung meron doon sa team na yon. So, ilan yung tatrabahuhin mo sa isang araw? Though, 3 naman kami doon, sobrang dami pa rin talaga ng transaction. Yung iba doon, kailangan ikaw pa yung maglilist ng mga property nila doon sa MLS. So, stressful talaga. Nakakapagod minsan kapag sobrang daming transactions yung hinahandle mo. Hindi lang kasi siya yung basta-basta copy-paste na trabaho or data entry na trabaho eh. Talagang tatrabahuhin mo siya from contract, from beginning na ma-receive mo yung contract hanggang dun sa closing. So, ibig sabihin, madami yung may mga amendments pa yan. Like, pabalik-balik yung mga email niyan, yung mga documents. Ito may mali, ito may ganyan. Ito sabi ni seller, ito sabi ni buyer. May aayusin dito. Ipapamove ni client yung closing date, ganon. Madaming mga request. Dapat nakaantabay ka talaga sa email mo kasi usually, dyan mo makikita yung timeline or kung ano ba yung next step na dapat mong gawin. So, kailangan marunong kang magbantay din. So, basically, kung yung mga nabanggit ko nga na skills meron ka, mag-work sa'yo itong transaction coordinator. But, isa lang masasabi ko it's a learning process na continuous. So, kailangan pag-aralan mo talaga siya. And, madami talagang skills na kailangan dito, hindi lang isa. Like, sinabi ko na sa inyo, kailangan may organization, marunong ka sa documentation, sa communication, sa follow-up, deadline tracking, attention to detail. So, kailangan nyo talaga yung mga yan. Alam ko, nasa behind the scenes ka rin, pero malaki talaga yung role mo sa transaction or sa mga deals na ginagawa ng real estate agent na boss mo. Ayan guys, kung interested nga kayo sa ganitong klase ng role, good luck sa inyo. Galingan nyo, isa to sa mga roles na in demand talaga sa pagiging virtual assistant. Kasi madami talagang real estate agents na naghahanap ng assistant nila or virtual assistant nila. At kung real estate virtual assistant ka nga at may mga gusto kang idagdag sa mga sinabi ko, i-comment mo yan down below para magkaroon pa ng ibang idea. Yung mga aspiring transaction coordinators natin na gustong pumasok sa ganitong klase ng industry. So, that's it for our day 27. See you on our next video.